dumako tayo ngayon. Dito, kay Harry Roque, aba may sinasabi na naman tong bakla. Ay, hindi. Oy! Shh! Sorry. Kasi kayo, nagko-komento kayo na bakla si Roque. Now, na intensyon Sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala na bakla si Roque, mga bossing. Mahilig lang mahilig lang magpa-topless ng kapwa natin lalaki, no? Nung nagsalita po si Inday Sara Duterte, gusto ko ng bloodbath, no? B-A-T-H, yung spelling po ng bloodbath ng Vice Presidente. Yung kay Roque ho, mga kababayan, gusto ko din ng bloodbath. Ano? B-U-T-T po yata yung gusto ni Roque doon eh. No? Yung kay Inday Sara Duterte, maligo sa sariling dugo. Dumanak ang dugo. Ano po, kay Roque, gusto ka din ng bloodbath. Wet packs ho yata yung ibig sabihin ni Roque. O, game! Nako, ginagamit lang daw po ni Bongbong Marcos na ating presidente at ni Boying Remulla, mga bossing. Para, kumbaga, sirain daw po yung mga Duterte. Pakinggan yung ICC para sirain lang daw po ang mga Duterte. Saglit lang ha, Roque, bago mo umpisahan. Hindi pa nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa DOJ Secretary si Boying Remulla. May kaso na ang dating Pangulong Duterte doon mismo sa ICC. 2017 pa lang. At yan ay sa pangunguna ng dating senador na si Trillanes. mga pananalita at gawain ni Boying Remulla mula pa noong 2023, malinaw na intensyon talaga ng mga Marcoses gamitin ng ICC para burahin ang mga Duterte. Uy, 2017 pa lang, di ba? Ano sabi? Hinahagilap na, hinahabol na ng ICC ang dating Pangulo. Di ba nga, kaya ano ginawa ng dating Pangulo? Ako iniimbestigahan niya, ha? O di ko malas ako sa inyo. Di ba? Isa din ho yun sa iniisip ko, naku, guilty talaga ito. Natatakot magpa-imbestiga. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka kakabahan sa pag-iimbestiga nila? Sige, habang buhay kayo mag-imbestiga dyan, tignan nyo ng tignan. Ako naman dito, wala naman akong ginagawa. Di po ba? Bakit ang ibinibintang nito si Pangulong Bongbong Marcos ang may kagagawan? Hindi mo ba alam, Roque? Paulit-ulit ang sinabi na ang ICC nakipag-ugnayan sa Interpol, hindi mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Kaso nga lang, hindi pwedeng tanggihan ng Pilipinas ang Interpol. Dahil kapag tayo ang merong mga kailangan sa kanila, nagagampanan naman nila yung relasyon nila sa atin. O di ba, Roque? Yun ang katotohanan. Hindi yung pinapakalat nyo na ginagamit ni Bongbong Marcos, ginagamit ni Boying Remulla ang ICC para durugin ang Duterte. Si dating Pangulong Duterte mismo ang dumurog sa kanya, sarili. Yung nandoon siya sa Senado, sabihin niya na, opo, binubuyo namin na manlaban yung mga suspect. Yun ang nagdiin sa kanyang sarili. Kahit ano pang sabihin na kasinungalingan ni Marcos Jr. Pangalawa, yung gawain nila ngayon na nakikipagtulungan, ito po'y labag sa saligang batas. It is a culpable violation of the Constitution dahil Yung tutulungan lang daw yung mga walang kakayahan na mga biktima, hindi naman lahat, yung mga walang pamasahe. Yun lang naman, hindi lahat, Roque. Lahat naman labag sa inyo. Biruin mo pati si Inday Sara Duterte yung paghuli po ng droga. Hindi trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos na magpa-picture doon daw po sa 10 bilyon na nahuling droga ho. Siguro ayaw ho nila noon ng mga ganong kilos ng Pangulo kasi lumalabas ho na nagmumukhang piso-piso lang po ang mga huli ng dating Pangulo na ang sigaw pa nila sa mamamayang Pilipino, laban kontra droga. Tapos eto kay Pangulong Bongbong Marcos, bulto-bulto. Nagagalit ho siguro si Inday Sara Duterte. Ayaw niyang matabunan yung mga piso-piso na huli ng dating Pangulo.
'Di ba? Mark Rivera at D-Real at Maymay de Guzman Vlog. Oh. Isang Korte Suprema at mga bababang kapulungan lamang ang kinikilala ng saligang batas na dapat mag-exercise ng judicial powers. Ito po ay culpable violation of Constitution, dahilan para mapatalsik ang presidente sa isang Sumigaw ka na! Halika na! Pumunta ka na ulit sa EDSA! No, magsigawan na ulit kayo, 'di ba, Sir Ed Gonzales Angeles? Sigawan na ulit kayo! No? Dapat sabay-sabay na pag nagsigawan kayo. O nandiyan na din si Rego Adventure. Pag sumigaw kayo, sabay-sabay, ang kalaban ng kabaklaan ay kabadapan. Ay, hindi, mali. Sorry. Iba pala yung sinabi nila, mali. Ang kalaban ng kasamaan ay kadiliman o vice versa. Nang tinapat 30 na lang yung isinama mo, hindi pa magkasabay-sabay. O total, yan, sinasabi mo, linalabag ng presidente ang konstitusyon. Aba, mag-rally ka na ulit sa Pilipinas. Halika, uwi na. Dali. Kaso, mga kababayan, kapag ka nag-rally itong mga to, 30 kasama, hindi pa po alam kung ano yung mga sasabihin. Halata po na, halika, basta sama ka sa amin. Sisigaw tayo doon. Hindi alam kung ano yung mga ipinaglalaban. impeachment complaint. At pangatlo, ang motibo ngayon ng gobyerno sa lantarang pagtutulungan, hindi lang sa pag-surrender kay Tatay Digong, kung hindi na rin yung paggagastos para sa mga testigo labang kay Tatay Digong, ay para Ayaw din ni Roque yun. Yung mga testigo na mga walang kakayanan gumastos sa di ba? Kumbaga, ang taong bayan, sasabihin, natural lang yan. Mga kapwa natin Pilipino yung sinasabi na sila ay nabiktima Siyempre, kahit papaano, aalalay ang gobyerno ng Pilipinas para makamit nung kapwa natin Pilipino yung ano tawag diyan sa Tagalog, mga bossing, hustisya. 'Di ba? Hindi dapat pinapatulan si Chupaeng, sabi ni Rodolfo Garcia. nga po ma-dismiss yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC dahil ang pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas sa jurisdiction ng ICC sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at kooperasyon sa hukuman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno natin ang jurisdiction ng ICC. Hindi, pamasahe lang naman siguro yung ibibigay, hindi naman kumbaga, sige, punta kayo doon. Eto. Nabubisit kasi sila. The more na madami ang pumupunta, the more na madami yung mga magiging testigo mga kababayan, the more nalulubog ang dating Pangulong Duterte. Diba, Cheryl Santa Maria, Leo Glenn Tumala, Sir Mark, magagamit ulit ng mga bata yan na pulot sa kalsada para makaisa. Sabi ni Tamagotchi TV, gusto kong makita na nasa kulungan ka na, Roque. Madami nang nagre-request. Gusto siguro nilang makita kung paano ka maglinis ng tubo. Tubo yung tubo as in yung bakal. Wag kung ano-ano po ang iniisip nyo. Baka iniisip nyo, Ratbo po yung sinasabi. Rambo po yung sinasabi ko. Hindi. Sa kulungan po, sa loob ng kulungan, mga bossing, naglilinis po sila doon. Siyempre, yung mga kinakalawang, para wag kalawangin, linisin ang tubo. Di ba? Ganun yung ibig natin sabihin. Siyempre, yung mga mga lababo. Yung mga daluyan po ng tubig doon sa loob ng kulungan. Di ba? Lilinisin lahat nila yun. Sila po ang naglilinis ng CR. Bunganga ni Roque, parang puwet ng baboy. Sarap sa patusin yung bunganga ng puganteng Roque na yan. Pugante ka daw, Roque, Ayaw pa naman nitong masasabing pugante siya. Sa madaling salita, tinraidor ng Marcos Jr. ang Republika ng Pilipinas. Wow! May ganun pa, Republika ng Pilipinas, si Digong lang naman ang dinala sa Hague. Sa pagkilala sa jurisdiksyon ng isang hukumang dayuhan na wala ng karapatan na litisin at kahit sinong Pilipino. Nakiusap nga sa Interpol nakipag-ugnayan sa Interpol. Hindi pinapayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya lang, syempre, dumaan doon sa Interpol. Sa lagay, kapag tayo ang may pakiusap sa Interpol, tayo, lagi silang sumusunod sa atin. Tapos pag tayo na,
tablado sila. Di ho ba, mga bossing? O, Eseng Mariano, hindi Pilipino si Digongyo, demonyo. Darating ang araw, Oh, mapananagot silang lahat. Naniniwala naman po ako na yung mga gawain ng mga kriminal talaga, kasama na ni Marcos Sr., Uy, Roque, ikaw ang may kailangan sagutin sa Pilipinas. May kaso ka na human trafficking. Oh, walang bail yun. Yun na lang ang asikasuhin mo, wag na yung iba-iba pa. Wag mo lang dalin yung taong bayan sa kung ano-ano ang sinasabi mo. No? Walang maniniwala sa iyo. Walang maniniwala kasi kami lahat alam namin kung ano ang totoong nangyari. Kaya ka napunta sa pagtatago dahil hindi mo maipakita sa Kongreso yung patunay na yung kaperahan mo ay hindi galing sa Pogo. at ni Marcos Jr., panandalian siguro, magiging mailap ang katarungan. Pero bilog po ang gulong ng katarungan. Ngayon po, ang katarungan Dati nasa ibabaw kayo, ano? Kaso eto, nahalungkatan ka ng bank account doon sa loob ng Pogo. Kaya nga doon nag-umpisa ho mga kababayan yung nakita na meron silang joint account ni A.R. de la Serna. Nakitaan na halugugan siya nung mga dokumento na lalabas sila ng bansa ni A.R. de la Serna na mas pinili na travel companion si de la Serna para magturok ho ng insulin. Kasi nga daw ho, meron daw ho itong diabetes, mga kababayan. Ako ho, mas pipiliin ko, yung misis ko ho ang kasama.